Coming up next, New life in Christ. As we open this program, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. And the Word of God says here, if you do, you will know what it means to fear the Lord, and you will succeed in learning about God. It is the Lord who gives wisdom. From Him come knowledge and understanding. He provides help and protection for those who are righteous and honest. He protects those who treat others fairly and guards those who are devoted to Him. If you listen to me, you will know what is right, just, and fair. You will know what you should do. You will become wise, and your knowledge will give you pleasure. Your insight and understanding will protect you and prevent you from doing the wrong thing. They will keep you away from people who stir up trouble by that day. Say those who have abandoned a righteous life to live in the darkness of sin. Those who find pleasure in doing wrong and who enjoy senseless evil, unreliable people who cannot be trusted. Kay Yahweh ay magkaroon ka ng banal na takot at matatamo ang unawa tungkol sa ating Diyos. Siya ang nagkakaloob ng karunungan. Sa bibig niya ang kaalaman at unaway bumubukal. Bibigyan niya ng unawa ang mga matuwid na pamumuhay at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Binabantayan niya ang daan ng karunungan at ang lakad ng lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan. Kaya nga, iyong malalaman katuwiran at katarungan. Ang iyong tataluntunin ang landas ng kabanalan. Lalawak ang karunungang matatanim sa isipan. Madadamay kasiyahay dulot nitong kaalaman. Ang natamong kaalaman sa iyo ay nag-iingat. Ang unaway maglilihis sa likulikong landas. Ilalayo ka nito sa masamang pamumuhay at doon sa taong nais ay kaguluhan. Ilalayo ka rin nito sa mga palasan na ang landas na pinili ay landas ng kadiliman. Ang buhay na salita ng ating mahal na Panginoon. So yan ang karunungan na ipinagkaloob ng ating mahal na Panginoon, si Yahweh. At yan kung sino ang may takot sa Kanya, matamo niya ang unawa tungkol sa Diyos. So diyan, ang unawa ay matatamo natin, kung diyan, na siya yung magbibigay sa atin, dahil ang lahat ay nandiyan sa ating mahal na Panginoon at bibigyan niya tayo ng pangunawa na matuhid ang ating pamumuhay. In Jesus name, Amen. At isang mapagpalang gabi sa lahat. Salamat sa ating buhay na Panginoon na narito naman tayo ngayon sa programang New Life in Christ sa isang oras na pagsaluhan natin ang kanyang banal na salita, yung kanyang pagtuturo na kung saan dito pinapahayag niya kung gaano siya kamakapangyarihang Diyos, kung gaano siya mapagmahal na Diyos na talagang gustong-gusto niya tayo turuan at turuan sa matuwid na daan, sa matuwid na landas at mamuhay na marangal na ayon sa Kanya. Kaya dito sa programang ito na talagang ito ay ginawa ito ng Diyos para sa atin, para mabuksan ang ating isip at mabigyan tayo ng karunungan. In Jesus name, Amen. At isang mapagpalang gabi sa mga kapatid natin na patuloy na nariyan sa programa Be a Different Media Platform, sa Facebook Live, sa nakikinig sa radio, nanonood sa television, at dyan sa mga kapatid natin sa Cable Star at dyan sa mga kapatid natin sa nag-follow sa YouTube at sa mga kapatid natin dyan sa labas ng bansa, sa Hong Kong, Singapore, sa Taiwan, Canada, Australia, sa USA, dyan sa mga kapatid natin sa Dubai, sa Kuwait, sa Saudi,
no, sa Abu Dhabi at dyan sa mga kapatid natin sa Japan, sa Korea, at saan man kayo ng dako ng mundo. Naway i-bless kayong lahat ng ating mahal na Panginoon at punan niya ang lahat ng mga pangangailangan, no? At dito din sa mga kapatid natin sa diyan, no, sa Metro Manila, sa buong Luzon diyan, diyan sa Antipolo, Rizal, diyan sa Montalban, no, diyan sa sa Pasig, no, at diyan sa mga kapatid natin sa Mindanao, no, sa Agusan, sa Davao, no, at sa buong Mindanao area diyan, no, at dito rin sa atin diyan sa mga kapatid natin sa Negros, sa Bacolod, sa Guimaras, sa Antique, at diyan sa Kalibo, Aklan, Rojas, Capiz, at dito sa atin, no, sa Metro Iloilo, at diyan, no, sa mga kapatid natin na dito, no, sa Santa Barbara na patuloy na nakikinig at diyan, no, na naway patuloy tayong i-bless ng ating mahal na Panginoon. In Jesus' holy mighty name. Amen and amen. At ngayon may kasama tayo dito. Ibigay natin si Sister Mel. And have a blessed evening to all our brothers and sisters in Christ, joining in our program, New Life in Christ. At sa mga kapatid natin na salamat na patuloy na andyan kayo, no, sumasama sa ating programa. Sa mga kapatid natin dyan sa Facebook Live, ang Just Gugma Network, no, and also in the page of Brother Edwin Daulo. And to all our brothers and sisters in Christ na patuloy na andyan din, na nakikinig sa ating radyo DYDA 1053 AM. And also na matutunghayan rin kami na andyan sa Cable Star. You can watch and hear us in our Cable Star Channel 24, here in Iloilo Channel 20, Channel 30, and Gamaras Channel 77 in Negros. And of course, all our brothers and sisters in Christ in abroad, no, our ADG International Chapter in Hong Kong, in Singapore, in Taiwan, in Canada, Australia, Kuwait, Lebanon, Abu Dhabi, US, no, Japan, Korea, no? And here in the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Saan man kayo dako ng mundo, isang mapagpalang gabi. Have a blessed evening and day to everyone, no? And may our Lord God, no, will bless us, protect us always, no? And fill not our heart that joy of salvation, that peace, no, in our heart, no, that love in our heart, no? Dahil na yun nga, kung anong meron tayo, no, dahil hindi tayo makapagbibigay, no, kung wala tayo, so dapat, no, ay nariyan sa atin, no, upang, no, makapagbigay tayo ng love, makapagbigay tayo, no, ng peace, no, maibigay natin si Jesus sa kanila. In Jesus' name, amen and amen. Amen and amen, no? At ngayon, no, na sa ating pagpapatuloy sa ating pagtuturo ngayon ng ating mahal na Panginoon. At dito, no, sa ngayong gabi, ang talakayan natin, no, na about sa wisdom, no, na kung saan, no, kung ang sanlibutan ay may karunungan na pinapahayag, ganun din ang ating mahal na Panginoon ay mas makapangyarihan ang kanyang karunungan na ipinagkaloob sa atin. Dahil kung wala tayong karunungan, hindi natin maunawaan, hindi natin maintindihan ang mga bagay-bagay. At dyan, no, sa pamamagitan ng karunungan, no, na karunungan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, dyan makikita natin kung paano niya tayo ililid sa tamang daan, kung paano niya tayo ituturuan, no, na mamuhay ng marangal na naayon sa Kanya. Dahil kapag tayo lang, kung ang karunungan natin, ang ating pagbabasihan, yung yan, no, kung sa karunungan ng tayo, no, magdedepende, no, walang magandang maano sa atin. Kasi minsan yung karunungan yan pa ang maghihila sa atin sa mga bagay na ikakasama natin. Pero kung dyan, no, yung karunungan na galing mismo sa Panginoon, ay dyan, no, makikita natin kung paano ang Diyos, no, paano niya tayo ililid sa daan na matuwid, at sa daan na nandiyan na nilalakad natin, no, diyan nilalakad natin ang ating pamumuhay sa mabuti at sa pamamaraan ng ating mahal na Panginoon. So sabi nga dito, no, sa Book of James chapter 3 verse 13, who is wise and understanding among you? By this good conduct let him show his works in the meekness of wisdom. Sabi niya, sino sa inyo ang marunong at nakauunawa? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at
karunungan. So yan, no, sabi dito, sino sa inyo ang marunong at nakauunawa. So kung may mga tao dito, no, na marunong, no, marunong, ay yan, no, na kung diyan harap sila sa Panginoon, pag tinanong, dahil we all know that ang marunong lang ang pinakamarunong sa atin, no, ang full of wisdom sa atin ay ang ating mahal na Panginoon. So dahil ang karunungan ng tao ay kabuangan lang sa Diyos, no, nakabuangan lang sa Diyos, pero dapat, no, ganyan na yung karunungan dapat natin ay galing sa ating mahal na Panginoon. Kagaya nga, no, sa kwento ni Solomon, no, na kung saan diyan, no, na pinagkalooban siya ng na naging siya tanyag na hari, no, at diyan na isang gabi yon, no, nag-alay siya, no, nag-offer siya, nag-worship sa harap ng, no, sabi niya dito, in front of the tent, the king worshipped the Lord by offering sacrifices on the bronze altar. He had 1,000 animals killed and burned whole on it. So yan, no, nag-offer si Solomon sa ating mahal na Panginoon. And that night, God appeared to Solomon and asked, "What would you like me to give you?" Yan, no, tinanong ng Panginoon si Solomon kung ano, no, kung ano ang kanyang gusto. So yan nung tinanong ng Panginoon si Solomon kung ano yung ibig niya na ibigay sa kanya, at ang sinagot ni Solomon ay, no, ang sinagot ni Solomon, "Napakabuti ninyo sa aking amang si David, at ngayoy ginawa ninyo akong hari kahalili niya. Natupad sa akin ang pangako ninyo sa kanya. Ginawa ninyo akong hari sa isang..." At yan, wait. So yan, no, tinanong si Solomon kung ano, no, kung ano ang kanyang ibig at ibigay sa kanya. So ang ibinigay sa kanya, no, ang hiniling niya sa ating mahal na Panginoon ay ang karunungan, no? Ang karunungan ang kanyang hiningi sa ating mahal na Panginoon. So diyan nakita natin, no, nakikita natin dahil sa karunungan, kung meron siyang karunungan ay magagawa niya ang lahat, no? Magagawa niya ang lahat at niya ang mga bagay-bagay, no? Maintindihan niya ang mga bagay-bagay na diyan, no, kung ano makakabuti at kung ano, no, nakita natin na maraming bagay na gustong hilingin, na kung gustuhin ni Solomon, marami siyang mahingi sa Panginoon, pero yan ang kanyang hiningi, yung wisdom, no? Hiningi niya yung karunungan na kung saan yan, na magamit niya, no, sa pagpamahala ng kanyang kaharian. Pero diyan, no, dahil din, no, sa karunungan na ipinagkaloob sa kanya, dahil, no, sa pagmatigas ng kanyang ulo, no, dahil sa kayabangan, diyan ang karunungan na ginamit niya ito sa kasamaan. At diyan, no, diyan nakita natin kung paano ililid ang tao. Kung yan, no, pinagsamantalahan mo, kung ang karunungan na ipinagkaloob mo gagamitin mo sa hindi maganda, ililid ka niya sa ikababagsak mo. At diyan ma-experiensyahan natin yan, no? Ma-experiensyahan natin yan kung yan, no, ang pinagkalooban tayo ng Diyos ng mga bagay na ganyan, no? Yun na nga yung karunungan na gamitin natin yan, no, sa pamamagitan, no, sa pagsunod ng kanyang pinapagawa sa atin, na para lang yung gawin natin yan sa ng Panginoon, no, na ipahayag natin, no, at diyan makita natin kung paano ang Diyos tayo sasamahan, dahil buksan niya ang bawat isip at puso natin, most especially, no, na siya mismo ang
ang maglilid sa iyo sa tamang daraan. At yan nga na kung saan no, kung ikaw ay may yun kanina, kung ikaw ay marunong, no, kung ikaw ay marunong kung ikaw ay may marunong mag-uunawa, no, kung ano ang pamamaraan ng Diyos, diyan maipakita mo, no, maipakita mo ang diyan, no, ang kung ano ang pamumuhay ng Diyos, no, kung ano yung kung ano ang maiprove mo sa pamamagitan, no, na sa pamamagitan ng pamumuhay ng Diyos, at yan, no, sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, no, pag show your humility, no, sa pagpakumbaba sa ibang tao, sa paggawang gawa, yan ma-prove mo na ikaw ay namumuhay na ayon sa kalooban, sa kagustuhan ng Panginoon. At yan, kung mayroon kang karunungan, maipapakita mo yan, maipapakita mo ang ganyang klaseng gawi, no, ganyang klaseng gawain, kung yan ang karunungan na galing yan sa Panginoon, kung meron kang humility, no, at sa ano, Panginoon, yung sa aking experience, dahil, no, I'm lack of wisdom dati, no, sa aking experience lang, no, na naranasan na sa aking pagbabasa ng Bible, dahil yan ngayon naglilid sa akin na kahit anong basa ko ng Bible, hindi ko maunawaan, hindi ko maintindihan ang binabasa ko. So yan, no, na sabi ko, ano ang dapat kong gawin, no, ano ang dapat kong gawin para maintindihan ko, dahil pag nagbasa ako ng Bible, ganyan, palipat-lipat. Tapos, kung hindi ko maintindihan, lipat naman ako sa kabilang chapter. Kung hindi ko maintindihan, hanggang sa, yan, no, hindi, marami na akong nabasa, pero hindi pumapasok sa isip ko. So, merong naglilid sa mind ko, merong naglilid sa isip ko na, ganyan, humingi ka ng karunungan sa Panginoon, as wisdom, no, knowledge to our Lord God. At diyan, no, nung naano ko yon, nung parang may nagbubulong sa akin na ganun yung gagawin ko, ang ginawa ko, yun, no, nahimik ako sa tabi, nagpray ako, Lord, bigyan mo ako ng karunungan, that wisdom na maintindihan ko ang gusto mong ipahayag ngayon sa akin dito, no, sa pamamagitan ng pagbasa ko ng yung banal na salita dito sa Holy Bible, na every time na magbasa ako, maintindihan ko at maunawaan ko ang gusto mo na ipahayag sa akin, at magawa ko ng mabuti. At kung ito yung paraan, no, na masunod ko ang kalooban ko, na i-follow ko yung gusto mong ipagawa sa akin, at kung paano pa mapagpatibay ang relasyon ko sa iyo, bigyan mo ako ng karunungan, at bigyan mo ako ng na maunawaan ko ang lahat ng mga bagay-bagay na nandito sa isip ko na hindi ko masagot, at ikaw lang, sabi ko, ang makapagsagot niyan. So, no, nung nanahimik ako, nagpray ako sa kay Lord na yan, no, bigyan niya ako ng wisdom, ng knowledge, understanding, na maintindihan at unawaan ko yung binabasa ko dito. Diyan nakita ko na unti-unti na habang, no, nagtry ako ulit na magbasa ng Bible, no, kumaga naghanap ako ng dito sa loob, at doon na sa isang chapter, doon niya na ako nilid na diyan ako mag-focus, diyan ako magbasa. At diyan, no, habang binabasa ko noon, hindi ko alam na na-amaze ako sa aking binabasa, dahil kumbaga yung binabasa ko dito naka-sentro sa aking pamumuhay, sa aking ugali, sa aking gawi, na diyan, no, ipinapahayag sa akin ng Panginoon kung ano ako, at kung ano yung magiging, kung magpapatuloy ako sa gawain na yan, kung ano magiging resulta sa akin, at kung ito yung i-follow ko, ano ang assurance ko. So diyan nakita ko na grabe, na-amaze ako sa ginawa ng Diyos, no, talagang binuksan niya ang aking pag-uunawa, at naintindihan ko yung binabasa ko at that time, no, grabe na yung desire sa puso ko na ganyan, no, na
na minsan nanabik ako na mag-open ulit ng Bible, buksan ko ulit kung ano, no? Dahil sa iba kong mga katanungan, diyan ko pinapa yung tinatanong ko si Lord, ano ba ang purpose ko dito? Ano ba ang ipapagawa mo sa akin? So yan, no? Dito niya ako nililid, no? Nililid niya ako dito sa pagbasa ng Bible at kung saan niya ako dinadala, diyan yung kung ano yung kasagutan ko, diyan yan sinasagot yung katanungan ko. So talagang yan, no? Yan pala ang magiging resulta once nahingin mo yung karunungan o bigyan ka niya ng unawa. Ang Diyos pala ang magbubukas sa iyo. Bubuksan niya yung pag-iisip mo at paintindi niya sa iyo, no? Mabigyan niya ng linaw yung gusto mong yung gusto mong malaman, no, bigyan niya ng kasagutan. So yan yung pinapasalamatan ko dahil no na sa pag-pray ko, no, sa paghingi ko kagaya ni Solomon na hiningi niya yung karunungan, no, yung wisdom. So that time nung may isang pagtuturo din, no, na yun din yung ating his servant, no, na yon tinanong niya, kung nandiyan ngayon sa harap mo ang Panginoon, ano ang gusto mo? Ano ang ibig mo? Ano ang hilingin mo sa Kanya? So, yan, no, nung nagbalik yun sa mind ko, yung ganitong senaryo na ganyan, nung hindi ko maintindihan, maunawaan yung binabasa ko, yun hiningi ko ang karunungan, yung wisdom, at diyan nakita ko, kung diyan dito ako hinubog ng Diyos na magbasa, no, na tinuruan niya ako na himay-himayin at pagnilay-nilayan yung kanyang banal. At kung mayroon akong katanungan, dito niya ako dinadala sa kanyang banal na salita, dito sa Holy Bible. At diyan, no, kung anuman ang katanungan ko, dito sinasagot ng ating mahal na Panginoon. So salamat, no, dahil no talagang napakalaki, napakahalaga ng karunungan na galing sa Diyos. Hindi yung karunungan ng sanlibutan, dahil pagkarunungan, no, wisdom ng sanlibutan, yung pagtuturo ng sanlibutan ang gagawin mo, no, talagang hindi mo maunawaan at hindi mo maintindihan, ilid ka pa niya sa hindi mabuting daan. At dito tinuturoan tayo ng Panginoon at interesado ang Diyos, no? Interesado ang Diyos sa mga tao na namumuhay ng marangal at sumusunod sa kanyang kalooban, at diyan, no, bibigyan niya ng heavenly wisdom, ng karunungan na galing mismo sa kanya. At yan, kapag ganyan ang natin, yung pamumuhay natin, napakasarap mamuhay na kasama ang Panginoon. That wisdom na came from Him, no, nang galing talaga sa kanya. In Jesus name, amen and amen. At dito, no, sa pagpatuloy sa book of Matthew 16 chapter 16 verse 21-23. From that time, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and he killed, and on the third day their day be raised. And Peter took him aside, began to rebuke him, saying, Far be it from you, and Lord, this shall never happen to you. But he turned and said to Peter, Get behind me, Satan. You are hindrance to me, for you are not setting your mind on things of God, but on the things of man. So, sabi dito, mula noon ay pinaalam na ni Jesus ang kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskreba. At kanilang ipapatay siya, ngunit sa ikatlong araw siya ay muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit,
hinarap siya ni Jesus at sinabihan, "Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos kundi sa tao." So dito dito rin natin makikita na sa sa pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan, na kung saan na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan maihayag yung kung ano yung yung prophecy ay mangyayari at sinabi niya dito mamatay siya, pero sa ikatatlong araw ay muling siyang mabuhay. At dito din na makikita natin na maraming hindrances kumbaga na humaharang para hindi ito maganap itong ng Panginoon, yung kanyang kamatayan. Pero dito natin makikita na sa pamamagitan nito ay makamtan natin ang ating ang buhay na ipagkaloob ng ating mahal na Panginoon, at dapat siya mamatay para lahat nating mga kasalanan dalhin niya sa kanyang kamatayan at bigyan niya tayo ng bagong buhay. Kaya nga sa kanya na mga sumunod kung ano yung dito maano natin yung paghihirap ni Jesus, na kung if you want to follow Jesus, deny yourself, take up your cross and follow him. Nga kung ano yung pinagdadaanan dito ni Jesus, dapat pagdaanan natin kung gusto natin sumama. Ang kamatayan ay dapat pagdaanan din natin. Kung paano si Jesus namatay, ganyan din. Kung paano na dinanas yung kahirapan, dapat danasin din natin. At dito mag hindrances na kung gusto mong sumama kay Jesus, kung gusto mong mag-follow, diyan marami ang gustong humadlang sa iyo, at hindi madali ang pagsama sa kay Jesus. Yan nga sabi nga yung na akala mo ang pagsama mo kay Jesus ay magaan, matiwasay, pero diyan iba ang hindi ganyan ang nasa isip mo, hindi ganyan ang laman ng isip na akala mo magaan, na yung magaan ang kay Jesus. Kaya nga na ito yung ng Diyos sa atin, yung turo niya na kung gusto mo na i-follow, na sumama sa Diyos, dapat i-deny mo ang sarili mo, na dapat kalimutan mo ang sarili mo, at kung ano man ang mga pag-persecute yan na tinamo ni Jesus, ay diyan tatamuhin mo rin. At diyan maraming mga hadlang yan. Minsan hadlang ang family mo, hadlang ang profession mo, yung trabaho mo, hadlang ang mga anak mo o may mga pamilya ka. Yan yung naghadlang sa iyo para sumunod sa Panginoon. Pero dito pinapatunayan ng ating mahal na Panginoon nang dahil sa kanyang kamatayan ay diyan na sa kanyang kamatayan mabigyan tayo ng salvation. Mabigyan siya, kumbaga siya yung sa pamamagitan ng kanyang kamatayan matubos tayo sa ating mga kasalanan. At dito si Satanas gagawa siya ng paraan para hadlangan ang kamatayan ni Jesus. Pero dahil sa ating Panginoong Diyos na gusto niyang matupad ito para yan ang pangako niya na mabigyan tayo ng pag-asa, mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kamatayan ng ating mahal na Panginoon. So yan nga tingnan natin kung paano inalay ng Diyos ang kanyang buhay para sa atin, at nangako ang Diyos na mamatay man siya pero sa ikatlong araw ay muli siyang mabuhay, at sa kanyang pagbuhay dala niya na ang
tagumpay, no? Dala niya na ang pag-asa na tayo man ay mabuhay sa ating mga kasalanan, at bibigyan niya tayo ng baga bagong buhay na kung ano yung dating buhay natin na puno ng kasamaan, puno ng kasalanan, ay dyan, no, sa ikatlang araw yan ay bibigyan niya na tayo ulit ng bagong buhay. So dapat yun, huwag tayong magpadala sa ano ng ni Satanas, no, sa kanyang pag-offer, sa kanyang inaalok sa atin, kundi tingnan natin kung paano tayo, no, paano tayo ng Diyos iligtas, at yan, no, na dapat, no, na maging wise tayo, tingnan natin kung paano ng Diyos, no, kung paano niya inoffer ang kanyang buhay, at kung paano niya tayo bibigyan ng new life, bibigyan niyang pag-asa, at na makasama niya dyan sa kanyang kaharian. Kaya dapat, no, maging wise tayo, at that wisdom, that karunungan na nahingi natin sa ating mahal na Panginoon, ay yan, no, dapat isabuhay natin yan, at yung turo niya na mamuhay tayo ng marangal, no, mamuhay tayo ng marangal na ayon sa kanyang kalooban, at yan maipakita natin na sa pamamagitan na, at ma-prove natin, no, na tayo ay, no, by living sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoon, at ipakita natin ang kabutihan, at yan ang maglilid sa atin maglilid sa atin, no, through the right pathway, at sa buhay na walang hanggan. In Jesus' holy mighty name, amen and amen. At ibigay natin, sister. Amen, no? At amen. At ito, no, ngayon, no, sa topiko natin, no, na tinatanong tayo, no, ng Diyos, sino ba, no? Sino sa inyo ang marurunong? Dahil ngayon pala, no, sabi na banggit ng ating kapatid, no, may dalawang, no, yung uri ng karunungan na kung saan nagmumula, no? At yun pala ay may karunungan na mula sa diablo at mula sa Diyos, no? At yun, no, na hindi pala, no, yung karunungan pala na talagang mula sa Diyos ay yung pamumuhay, may malinis pala na pamumuhay, no, may malinis na pamumuhay. At akala ko dati, no, na yung talaga na marunong ka ay yung meron kang medalya, no, na talagang totoong marunong ka, na meron kang mga award, no, nakatapos ka, nakagraduate ka, yun ang ano ko na marunong, na talagang marunong ka. Pero ito pala, no, at yun na isa din ko na hinahangad ko at hinihingi sa Panginoon na gusto ko maging marunong, no, magustong marunong, pero diningid nga ng Panginoon, no, pero ang talagang karunungan ibinigay niya sa akin ay karunungan na mula sa Kanya, no, na mula sa Kanya, na yun, no, na sumunod sa Kanyang kalooban, no, na mamuhay ng marangal, ng malinis, no, na hindi pala, no, yun pala pag sinasabi na karunungan, kung hindi pala dapat, no, wala tayong dapat ipagmalaki pala, no, na kung sinasabi natin na marunong tayo, pero yun ang naghahari pala sa atin ay mga inggit, no, yun ang naghahari pala sa atin, no, isama ng loob, no, yung galit, puot, no, na yun pala ang karunungan, na kasi yun ugali ko dati, na akala ko, no, kapag hindi ka magpatawad, yung parang nagiging proud ka sa sarili mo, na yun, no, na kumbaga kung hindi ka magpansin sa tao na nakasakit sa iyo, hindi mo sila patawarin, no, yung mga marunong na yun, no, may marami kang nakakamit sa buhay, akala ko yun, no, yung ano ng marunong, na isa talagang buaging marunong ka, no, yung karunungan, pero yung pala ay mula sa diablo. No, pero salamat sa Diyos, no, na tinuturuan tayo ng tunay na karunungan na mula sa Kanya. At yun, no, yung namumuhay ka pala na puno ng pagpakumbaba. No, pagpakuno ng pagpakumbaba, at yun sa papamagitan, no, na may malinis ka na pamumuhay, no, yun kung yung sinusunod mo, yung kalooban ng at yung utos ng Diyos. No, at ngayon, no, sa akin, no, masabi ko na yes, no, na yung karunungan ng Diyos, no, dahil sinunod ko, no, yung kanyang kagustuhan, yung kanyang plano sa buhay, no, kaya ngayon sabi ko, no, narito ako nagsiserve sa Kanya, no, dahil alam ko na yun, no, na sa ginagawa ko, sa pagsiserve ko sa Kanya, na talagang tunay na yung karunungan ng Diyos sa akin, dahil nga yun, no, pinamulat niya sa akin, no, pinakita niya sa akin, no,
pinaunawa niya sa akin, no, yung pamumuhay rito, no, dito sa mundo, no, ay dapat, no, yung dapat na preparahan natin ay yung ating paglisan, no, yung kamatayan natin. Dahil nga, lahat dito sa mundo ay temporaryo. Yung buhay natin dito sa mundo ay temporaryo. Pero, no, may kamatayan na naghihintay sa atin, no? May patutunguhan tayo at yun, no, naging matalino nga tayo, totoo nga, no, naging yung karunungan ng Diyos sa atin kung yun ang pinapreparahan natin. At yun, no, yung ano ko ngayon na gusto kong preparahan, yung kamatayan ko, yung time na lilisanin ko yung mundo, yung pagharap ko sa Diyos, no, yung karunungan na, no, na araw-araw masunod ko yung kalooban niya, na andyan, no, yung laging away sa ano mo, pero yung maghahari pala dapat, no, na totoo, andyan yung karunungan ng Diyos. Kung yung naghahari sa'yo ay mismo, no, andyan yung naghahari sa'yo ay pagpapatawad, yung naghahari sa'yo ay pagpapakumbaba, no, yung sinusunod mo yung kalooban ng Diyos. Dahil mismo, no, kung marunong ka, ikaw rin din pala yung magbibigay, yung ano, ng kapayapaan sa puso mo, no, sa pagsunod mo sa Kanya. At yun, no, hindi yung ikaw yung nagbibigay ng kabigatan, no, yung ikaw nagbibigay kasalamat sa ating banal na Panginoon. At yun nga sabi ko, no, yung eksperyensya ko na gusto ko ulit na hindi ko ito makalimutan. Sabi ko, Lord, no, wala akong kaalam-alam. Sabi ko, hindi ako marunong, no, dahil nga sabi ko, kung tinawag at pinili mo ako, tulungan mo ako, no, na bigyan mo ako ng karunungan at wisdom at sa aking panalangin. Ayun nga, no, na talagang ginaid ako ng Espiritu, no, na nag-form nga yung isang libro na yun, no, na magbasa, no, na magbasa sa Kanyang salita, ng Kanyang Biblia, dahil lahat ng karunungan ay nagmumula sa Kanya. No, magbasa, so tinuruan niya ako, no, sa pamamagitan dininig niya yung panalangin ko. At yun, no, na dito ko nalaman, no, yung kalooban ng Diyos sa akin. At no, isa nga yun, no, na ang karunungan, no, na nahiningi ko sa Kanya ay yung sundin, no, yung Kanyang utos, sundin yung Kanyang kalooban, no, sundin yung kalooban niya sa buhay ko, hindi yung aking kalooban. Dahil alam ko sa aking ginagawa, totoo, no, niya, sa aking ginagawa, alam ko na ibibless ako ng Panginoon. Hindi lang ako, kundi aking pamilya, at mismo, no, na makakamtan ko yung tunay, no, na yung buhay na walang hanggan, yung kaligtasan, no, at tunay na yung tirahan ko nga na sabi, no, na makakasama mo siya, no, sa time na makakasama mo na siya sa pagdating na lilisanin yung mundo, makakasama mo siya sa kabilang buhay, no, at yun, no, sa langit, yung tunay na tahanan. Kaya ang lahat nagpapuri, no, at pasasalamat sa ating banal na Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen and amen, no? At yan, no, ang karunungan na galing sa Diyos ay maglilid sa iyo, no? Maglilid sa iyo ng marangal na pamumuhay. At yan, no, kung may karunungan ka na galing sa Diyos, makita mo talaga yung pagiging ano mo, yung pagiging masunurin mo sa Diyos. At yan, no, dahil yun nga kanina, no, sa experience ng ating kapatid na hindi galing sa Diyos ang karunungan na mainggitin, no, ang karunungan na makasarili, no, ang karunungan na yan, no, na mapagmalaki, hindi galing yan sa Diyos. At yan na kapag ang nasa tao yan, no, ang nasa tao ang ganyang karunungan ay galing yan sa diablo, hindi galing yan sa Diyos. Ngunit, no, ang karunungan na galing sa Diyos ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat ay may malinis na pamumuhay, no? Siya ay maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin at masipag sa paggawa ng mabuti. So yan ang karunungan na galing sa Diyos. At sabi pa dito, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Yan ang karunungan na ipinagkaloob ng Diyos, no? At sabi pa dito, at namumunga ng katwiran, ang binhi ng kapayapaang inahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. So yan pala ang magiging resulta, no, ng karunungan na galing sa Diyos. Magkaroon ka ng kapayapaan at mahinahon, no, kagaya sa akin na dati hindi talaga ang mahinahon na ganyan, no, na sabi ko, paano ko to maano yung mga bagay-bagay na yan na
konting ano lang, yan nandiyan na agad yung inggi, yung galit, no? Nandiyan na agad yung yung pride, nandiyan ang nakaagad sa akin. So, sabi ko paano ko yan mapagtagumpayan. So, yan, sabi ko, ano ang dapat kong gawin? So, kung yan pala, no, karunungan pala yan ng galing sa diablo, ang ganyang klase, no, ganyang klaseng gawain. So, yun nga, no, na dapat hilingin pala ang karunungan na galing sa Diyos at bibigyan kanya ng mahinahon na pagsasalita, mahinahon na yung pag-iisip mo ay ano na kumbaga kalmado ka lang at diyan, no, ang kapayapaan ay yung pamumuhay at makikita mo yan, no, sa pamamagitan mo na pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, sa pamamagitan, no, kung ano yung kanyang instruction. Napaka-importante pala, no, na pakinggan natin ang bawat, no, instruction ng Diyos. At yan, kapag tinanggap mo yan, lalong-lalo na yung kanyang pagtuturo, yung kanyang banal na salita na dapat, no, maitanim sa ating puso, no, yung maghukay tayo ng pinakamalalim diyan sa ating puso at diyan natin itanim ang yung seed, no, yung seed na banal na salita ng Diyos. At yan, no, kapag natanim yan ng malalim, anuman, no, ang mga temptation, anuman yung offer ng sanlibutan diyan, no, ng diablo ay hindi makapagbuwal sa iyo, no, na hindi ka madaig ng temptation kapag natanim yan, no, ang banal na salita ng Diyos. At yan, no, talagang yan, ipamumuhay mo ng marangal at makikita mo na lang, no, na makikita mo na lang na ang pamumuhay mo, no, makita mo na lang ang pamumuhay mo na nandiyan, no, na sumusunod pamumuhay ng Panginoon dahil, no, na yung kabatihan na ang nanahan yan sa iyo, hindi na yung inggit, yung ma-pride at hindi na yung ano ng sanlibutan, yung turo ng sanlibutan, kundi, no, yung karunungan na pinagkaloob ng Diyos sa atin. So yan, mga brothers and sisters, napakalaga sa atin na ang karunungan, hilingin natin ang karunungan na galing sa ating mahal na Panginoon. At yan ang maglilid sa atin sa tamang pamumuhay, sa tamang landas at maangkin natin that salvation na ipagkaloob sa atin ng Diyos at, no, na masarap mamuhay na kasama ang Diyos at kumbaga, at yung pamumuhay na marangal at yung na masaya, no, na nandiyan lahat na pinupunan ng ating mahal na Panginoon. At diyan ang mahanap lang natin sa Diyos kung tatanggapin natin at susundin ang kanyang pagtuturo at gawin natin sa gawa, no, gawin natin sa ikabubuti ng ating pamumuhay. At yan, no, ang maglilid sa atin sa buhay na walang hanggan. In Jesus name, amen and amen. No, so salamat, no, na sa pagpahayag ngayon ng ating mahal na Panginoon at dapat, no, na dyan magiging wise tayo sa pagpili ng karunungan na ating tinataas at yan yung karunungan na galing mismo sa ating mahal na Panginoon. In Jesus name, amen. At ngayon, no, wala na tayong oras, inanyahan ko kayo na manalangin po tayo at inanyahan ko na itaas inyong kamay at ipikit ang iyong mata sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dear Lord, salamat, Lord, sa iyong pagtuturo ngayong gabi. Bigyan niyo po kami ng wisdom, ng karunungan at maunawaan namin ang lahat ng bagay dito sa mundo, O Lord God. Most especially, O Lord God, ng karunungan na ipagkaloob mo sa amin, magamit namin para sa iyong para sa iyong kapurihan, O Lord. And that karunungan na maglilid sa amin sa marangal na pamumuhay, sa tamang daan, sa tamang pamumuhay, O Lord. At yan po,
ipagkaloob mo po yan sa amin, O Lord. At bigyan mo po kami ng banal na yung Espiritu Santo na masunurin, O Lord God, na kung saan yan ang magtuturo sa amin, na magbukas ang bawat isip at puso namin, na masunod palagi ang iyong kalooban. Salamat, Jesus, sa iyong pagmamahal at habag at awa sa amin. At Lord, patuloy po kami na lumalapit sa iyong harapan, asking forgiveness all of our sins, O Lord God. Isa po kaming makasalanan at wala po kaming maitago sa iyo, Panginoon. At nirito po kami, ang lahat ng kabugusan namin, Panginoon, narito, sinusurrender, in-offer namin sa iyo, O Lord. Bigyan mo po kami ng kapayapaan, kagalingan, hallelujah, at bigyan niyo po kami ng marangal na pamumuhay, matiwasay na pamumuhay. And Lord, patuloy po namin na nilip up sa iyo ang aming mga kapatid who joining right now this program, O Lord. Diyan nanonood sa television, na-follow sa Facebook Live, nakikinig sa radio, O Lord. Nakita mo ang lahat nilang pangangailangan. Nakita mo ang desire ng kanilang puso. Pagalingin mo po sila, O Lord God, punan ang lahat ng pangangailangan, spiritually, physically, mentally, and even, Lord, hallelujah, ang financially, O Lord God. Nakita mo ang bawat nilang, Panginoon, na desire. Lord, ikaw ngayon ang magpuno yan sa kanila, especially, O Lord God, hallelujah, sa mga taong hirap, Panginoon, sa kanilang pamumuhay, hirap sa kanila sa kadiliman ng kanilang buhay. Ikaw po ang mag-lead sa kanila. Ikaw po, kukunin mo po sila sa ganyang klaseng kalagayan, O Lord, na walang imposible sa iyo, Panginoon. Kayang-kaya mo po ngayon sila kunin dyan sa kadiliman ng kanilang buhay. At kayang-kaya mo po sila, Panginoon, pagalingin ngayon sa lahat nilang karamdaman. Hallelujah. And we bind all the sicknesses, the deadly disease, all the cancers, O Lord God, by your name, by your blood. And that power and authority that given to us, O Lord God, na makapagtaboy kami ng lahat ng mga espiritu na gusto manakit sa bawat isa sa amin. And we bind all the satanic forces, all the evil forces, and all the lies of evils. In the holy mighty name of Jesus and by the blood of Jesus, we bind and curse all of you, and we command you, go! In the name of Jesus, we nailed you all there at the cross of Christ. Hallelujah, Jesus. And we claim, O Lord God, ang lahat ngayon, Panginoon, ang lahat ng desire ng aming mga kapatid, iyon ang pinupunan at iyon ang pinapagaling at binibigyan mo ngayon sila ng kanilang freedom. In Jesus' name, amen and amen. Brothers and sisters, hallelujah, naramdaman mo ngayon na ang Diyos ang nagpapagaling sa iyo, ang Diyos ang nagpapalaya sa iyo, ang Diyos ang kumukuha sa iyo sa kalagayan mo ngayon na hindi maganda. Tanggapin mo lang si Jesus at maniwala, panaligan mo ang kanyang salita na kung sino man ang tumatawag sa kanyang pangalan at humingi ng tulong ay tutulungan kanya. Touch and be healed in the name of Jesus. Hallelujah. In Jesus' holy mighty name. Amen and amen. Lord, at patuloy po namin nilapap sa iyo ang amin na servant. Patuloy mo po siyang i-bless at punan ang lahat ng mga pangangailangan. Protect him all times, O Lord God. Use him mightily, boldly, O Lord God, sa lahat ng pinapagawa mo sa kanya, at proteksyonan mo ang kanyang pamamahay, buong niyang pamilya, together with this family of this community, O Lord God. Punan mo ang lahat ng pangangailangan. Ikaw po ang mag-provide ng lahat niyang pangangailangan. Hallelujah, body, mind, and soul. In Jesus' name, amen and amen. At patuloy po namin na nilipat din sa iyo ang lahat naming kaparian, ang aming spiritual director, si Father Fimar, at sa lahat ng mga obispo, at sa aming Santo Papa. And don't forget to bless our nation, Philippines, O Lord God. Hallelujah. Selyuhan po kami ng iyong banal na dugo, O Lord God, at ilayo sa kapahamakan, at bigyan mo po ng peace ang aming nation, O Lord God. Hallelujah. In Jesus' holy mighty name. Amen and amen. And to all who send this, sa kanilang nag-send ng kanilang, hallelujah, ng tulong dito sa komunidad, O Lord God, kiniklaim po namin, hallelujah, na walang nagtatanim na hindi nag-aani. Ikaw po magbalik siksik-liglig sa kanila, and abundance blessing ay kanilang maaangkin. Hallelujah. In Jesus' name, amen and amen. Salamat, Panginoon, and seal this prayer with your most precious blood.
In Jesus' name, amen and amen. At ngayon no, nagpapasalamat po tayo sa ating mahal na Panginoon. At kung meron no, na nagde-desire kayo dyan na mag-send dito ng inyong tulong no, para sa ating komunidad, para no, sa lahat ng dito no, sa lahat ng pangangailangan ng komunidad, mas especially dito no sa media no, sa lahat ng ministeriya ng ating community. At dito no, kung may desire diyan sa puso nyo na magtulong, meron tayong ditong GCash number no, account, ang number niya 0917-8982-910 no, sa name Edwin Daulo no. Ayan yung number na isisend nyo sa 0917-8982-910 at dito din sa 0967-6278980 0967-6278980 sa pangalan ni Sister Melanie Jerez no. Naway i-bless kayo ng ating mahal na Panginoon at ang Diyos na ang magbabalik sa inyo ng inyong tulong na isisend dito. In Jesus' name, amen. At wala na po tayong oras. Nagpapasalamat tayo dito sa ating technical kay Brother Light, no? At sa mga kapatid natin dyan sa Hibauan na may patuloy kayong i-bless at punan ng lahat yung mga pangangailangan at napasalamat din tayo sa kasama natin dito, Sister Mel. Ako naman yung lingkod, Sister Bebs, na nagbabalik ng lahat ng papuri at papasalamat at nagayag na tunay ang Diyos ay pag-ibig na nahan at sumasagawa sa atin. In Jesus' name, amen and amen. Then the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. God bless us.